Opo. with another person. Alam no? niyo, Congressman, kanina, merong isang magandang binitawan si Congresswoman De Jesus, no? Opo, one of the authors. Na ano? reason daw na kadalasan na nangyayari kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa, ang sinasabi niya, economic, no? Opo. Problemang pinansyal. Opo. Madalas na yan ang nagiging rason. Ngayon, parang ang feeling ko lang po, Congressman, parang siya na mismo yung nagbigay ng kasagutan dun sa kanyang tinatanong na kailangan na magkaroon ng divorce law. Yun na nga yung yun na nga yung reason na economic nga yung problema. So hindi divorce ang solusyon. Oo nga, Hindi tama. po ba? Opo. Sinagot niya yung sarili niya Pero hindi niya nakikita na hindi problema to ng bilang ng mag-asawa lamang, no, ng asawang ng babae at ng lalaki, kundi ito pong problema natin sa pamilya, pagkakaroon ng problema sa pamilya, hindi po ba parang problema ng mag-asawa laban doon sa kahirapan na kanilang dinaranas sa pang-araw-araw. Opo. Oo, kaya hindi po ba dapat ang solusyonan natin yung kahirapan na dinaranas ng ating mga pamilya, ng mag-asawa, upang yung kanilang kasal, no, at ang Opo. kanilang pagsasama ay yumabong at Oo nga. hindi mabuwag. Oo. Tama po ba? Oo, tama po kayo. At saka nga, nabanggit mo rin kanina, meron namang remedyo na doon sa mga sitwasyon na kung talagang malupit ang isang asawa sa isa, ay legal separation. Mhm. Hindi na kailangang sirain yung marriage. Sapagkat pag ginawa natin yon, wala na talagang halaga, walang kabuluhan ang pagpapakasal. Kung pwedeng umalis sa pag-aasawa, kung pwedeng sirain yung marriage bond, ano? Mhm. Para tuloy po ang mangyayari dito, Congressman Socrates, mag-aasawa na ako. Bakit? Kasi kailangan ko ng pera. Ngayon, pagka inapangasawa mo, tipong hindi masyadong nagkaroon ng nakapag-provide ng maayos na pamumuhay, no? Nagkaroon ng Opo. mga problema sa pera, ganyan. Opo. Divorce na. Hindi mo pala naman kayang tustusan yung aking mga hilig sa katawan So hindi na ako happy, dapat mag-divorce na tayo. Ganun po ba dapat 'yon? Meron pa isang punto kanina. Opo. Na nais ko ring banggitin, ano? Parang ironic na it's the women who are pushing for divorce sapagkat yung principal authors ay Gabriela Women's Party List, no? Opo. Sa tingin ko, bagamat sila sinasabi nila na mas maraming kababaihan daw na naghahanap ng diborsyo, ay maaring totoo yun sa kanilang mga kasama, sa kanilang mga kagrupo sa Gabriela. Pero sa pangkalahatan, sa tingin ko, lugi ang kababaihan. Sapagkat kung paghahanap ng bagong partner ang pag-uusapan, mas in general, mas may kapasidad ang husband na maghanap ng bagong asawa, mas bata, mas sexy, whatever, no? Opo. Dahil siya ang nasa labas ng bahay. Yung misis ay kadalasan busy sa bahay, nang naglalaba, nagluluto, samantalang si mister nag-uopisina o nagtatrabaho sa labas, mas may pagkakataon na maghanap ng bagong partner. Paano naman kung nagkaedad na ang mag-asawa at hindi na maganda si misis, nakakita lang mas maganda si mister, kawawa ang babae kapag pumayag tayo ng divorce, because it's the man who will have an easier time finding new partners. Paano yung misis na medyo may edad na, who will take care of her? Kung sino yung magiging katuwang niya sa buhay hanggang kamatayan kung siya iniwan na ni mister sapagkat si mister ay nakakita na ng mas bata o mas maganda na maaring maging asawa. At yung logic nga ng divorce, bagamat sinasabi nila kanina na parang hindi naman yan parang nagpalit lang ng damit. Siyempre, pahihirapin din, lalagyan din ng proseso. Sa tingin ko, sa simula lang yun, pwedeng sabihin. Pero sa lahat ng bansa na may batas ng divorce, lahat ng divorce, ang logic niyan, nauuwi yan sa basta ayaw mo na lamang. Kahit na initially may mga kunwari pwede ang divorce basta may ganitong kondisyon. Sa huli, it will end up as no fault divorce. So because that's what happens, no, in all these countries that already have divorce.
in the end, at sa ngayon, palagi ko lahat sila, no-fault divorce na. Sapagkat, lagyan mo man ng dahilan, kung talagang na-inlove yung asawang lalaki sa ibang babae, ay gagawin na lamang niya, bubugbugin niya yung kanyang asawa para may dahilan na para sila ay Para maghiwalay na, no? Oo. Magkaroon na ng The divorce. logic of divorce is always, it tends towards no-fault divorce. No? And the point is to allow the spouse who is better situated, mas may pera, mas bata pa o mas makisig pa, para maghanap ng bago na mas maganda o mas malakas o mas mayaman kaysa doon sa dati niya ng asawa na pinagsawaanan niya. Hindi pwede yon. Kapag pumayag tayo na may ganon, wala na talagang stability in marriage. In fact, marriage would be meaningless. Walang stability sa pamilya, sa buhay pamilya. Lalo na sa bahagi ng mga supling ng mga anak na kailangan ng pag-aaruga ng magkatuwang na ama at ina. Yung Congressman Socrates, yung ilan dito sa mga nagtutulak nitong divorce law naman, Opo. Ang pinapangalandakan naman nila ngayon, Pilipinas na lang ang natitira na walang divorce law. Kasi ang Malta daw ay magkakaroon na ng divorce law dahil nanalo doon sa referendum sa kanila na magkaroon na ng divorce law. Alam mo, naisip kong sagot doon, why should we want to throw away that honor of being the only remaining country in the world? Maring sabihin nga siguro na because of that, we are probably the only remaining Christian country in the world whose values are intact, no? And we should be proud, di ba po? We should be proud of that. We should be proud. Congressman Socrates, ongoing pa po ba yung debate sa floor? Nung umalis po ako, nag-interpellate pa si Congressman Nograles, kay ang defender ngayon ay si Congressman Bagao, no, sa RH bill. Hindi ko alam ngayon kung patuloy pa rin silang nagdedebate sapagkat ako ay umakyat upang mag-usap tayo. Pero in general, sa mga araw na ito ay tuloy pa rin yung usaping RH. Ang huling pag-check ko, meron kaming 39 anti-RH congressmen who have lined up and registered to interpellate. Isa po ba kayo doon sa mag-i-interpellate? Opo, doon sa 39. Wow, pero I will wait for that, Congressman Socrates, Ang natatapos po ngayon ay 4 pa lamang, or 4 or 5. Kaya mag-i-end ang session ng Congress o mag-adjourn next week, no? So bakasyon uli hanggang sa pagbalik ng Kongreso sa ikalawang session nito sa pagsimula uli ng SONA, no? Pag-deliver uli ng SONA sa July. So palagi ko po ay marami pa ang maiiwan, hindi matatapos today and until next week, hindi mauubos. Baka maunahan na ng usapan ng bagong budget for 2012. Ay, Congressman Socrates, uunahan ko na kayo, amin na kayong iimbitahin kasi sa June 6 ng gabi, magkakaroon ng overnight prayer vigil dyan sa harapan ng main gate ng Batasan. Wow. May mga siguro 2,000-3,000, no? At least na mga kapanalig natin na magmumula sa iba't ibang organisasyon na pangungunahan ng Soldiers of Christ. Opo, wow. Baka naman pwede nyo kaming samahan kahit doon sa misa lamang ng alas 10 ng gabi. Very happy to join you. Para po po naman Lunes, araw ng Lunes. At dito rin po tayo sa Batasan, so magkita-kita po tayo. Salamat po para sa inyo. naman maipakilala namin kayo doon sa ating mga kapanalig na sumusuporta sa inyo, no? Salamat po. So, Congressman Dennis Socrates po ng Palawan, isa sa ating mga katangi-tanging kongresista, at sana po ay patuloy natin silang suportahan sa ginagawa na lang pagtataguyod ng buhay at pamilya sa Kongreso. Maraming salamat mo, Congressman Dennis Socrates.